Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na dyan with evidence. Kumusta mga kabibig? At sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon, lalo na ang ating mga OFW. Huwag niyong kalimutan na may mga programa para sa September 2023 ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mga kabibig, mo yung kalimutan yan ha. Yung mga may time para pumunta sa The Hague, huwag yung kalimutan na tingnan ninyo ang tawag dito, ang programa kasi first trial yata ito. Babasahin na ng tawag dito ng ICC, oral presentation ng ICC ng kampo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, tatagal ng 4 na oras sa September 23, mga kabibig. September 23, 4 na oras yung tawag dito, presentation ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang depensa. Ako mga kabibig, eto na. May alas ba daw si VP Sara? Anong klaseng alas meron siya na pwedeng ikakasira sa mga testigo, sa mga witness laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabibig? Nako, yung iba, tataas na naman ang kilay. Baka gawa-gawa lang daw ito. Diba, if you still remember, kabibig, sa isang interview, tinanong si VP Sara tungkol kay alias Rene. At si alias Rene ay meron siyang isinasalaysay sa kanyang affidavit tungkol sa mga ICC witness. Oo, baka nakalimutan nyo. O balikan natin ang video ha. Ipapakita ko sa inyo ang video kung saan merong binulgar si VP Sara laban sa mga ICC witness. Nako, eto kabibig ha. Makinig tayo. Makinig tayo kabibig ha. That is a very serious accusation and it should be answered, no? Clearly kung ano ba talaga ang nangyari and kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso ay dapat gawin niya din yun para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? In fact, pero pa nga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko noon ng ICC doon sa isang bahay saan siya pinatira. Is that a reason for concern po na allegedly tanim ebidensya, tanim testigo, tapos meron siyang nakasama rin ng mga testigo na dadalhin dito sa ICC na posibleng tanim testigo rin? Oh, yes. Of course. Oo. In fact, sinabihan ko din ng lawyer ni President Duterte na meron ng gano'n na statement witness against Pastor Kibuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung sinabi niya. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan mga witnesses ng ICC. Naku po mga kabibig. Posible kaya na itong si alias Rene ay magiging witness din sa ICC laban sa prosecution? Posible, di ba? Kasi siya ang nakakaalam kung totoo bang may mga witnesses din na sinama niya, nasama sa isang lugar kung saan pinagtipon-tipon. Di ba? O, again ha. Dito, higa natin. Allegedly, tanim ebidensya, tanim testigo, tapos meron siyang mga nakasama rin ng mga testigo na dadalhin dito sa ICC na posibleng tanim testigo rin. Oh, yes. Of course. Oo. In fact, sinabihan ko din ng lawyer ni President Duterte na meron ng gano'n na statement witness against Pastor Kibuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan
mga witnesses ng ICC. Oh, yun kabibig. Yun ang posibleng maging alas ba ni VP Sara? Si alias Rene ba ang posibleng makakatulong na itong mga sinasabi nilang witnesses ay hindi mapaniwalaan sa ICC? Dahil posibleng di umano'y maging tanim witness, tanim ebidensya. Sabi ni Atty. Harry Roque. Posible, pwedeng mangyari yun. Kasi alam mo naman, galit na galit sila kay Duterte. Gusto nilang makulong si Duterte. Ayaw nila na magkaroon ng interim release si Tatay Digong. Diba? Kaya nga, merong 300 katao ang nag-apply para maging ICC witness. Ang requirements lang, dapat natural-born Pilipino ka. Tapos, meron kang mga pasa-pasa, may experience ka, you feel harmed, tapos make sure na naramdaman mo yung sakit. Grabe talaga. Kailangan ng medico-legal kung ganun mga kabibig, di ba? So, ano sa tingin nyo? Posible kaya si alias Rene ay magiging witness din laban sa prosecution, laban sa mga witnesses na di umano'y sila daw ay mga biktima ng drug war, EJK victims ni Pangulong Duterte. Nako, grabe mga kabibig, no? Parang malapit na kasi ang first trial Pangulong Duterte, pagbabasa ng mga kasalanan ni Pangulong Duterte. At sinabi dito na ang presentation ni Pangulong Duterte aabot sa 4 na oras. They are asking the ICC na magbigyan sila ng 4 na oras na presentation para sagutin yung mga, alam nyo na, ipinaglalaban ng kabila na si Digong talaga ay mamamatay tao. Sa pupunta sa dahig, mga kabibig, ito yung dapat ninyong schedule of events. Kasi sabi iba, meron daw pupunta na anti-Duterte doon, guguluhin daw ang ICC, mananawagan sila na i-detain na si Digong, pananagutin si Digong. So ito naman ay Free Duterte Now and Injustice. September 15 to 22, ito yung schedule ha. Tingnan nyo mga kabibigan. Kung pupunta kayo sa ICC o yung kalimutan ang schedule na ito, masahin natin. September 15 to 22, Parliament Duterte Art Exhibit. September 22, 2025, 3 p.m. to 8 p.m. Program Parliament with Giselle Sanchez. Pupunta ang pro-Duterte na artista si Miss Giselle. September 23, 2025, 9 a.m. to 6 p.m. Laan Van and ICC. September 23 to 26, 2025, Art Exhibit. September 24, 2025, 9 a.m. to 6 p.m. Laan Van Regan. So, I don't know kung ano mga programa ang nakalaan dito, but so far, ito yung schedule nila. So, sa pupunta ng ICC, take note of this schedule. But later on, maybe they will be posting the program flow, kung ano ang inyong masaksihan doon, ano ang inyong ma-experience, mga kabibig. So, hintay-hintay lang kayo sa latest updates hinggil dito, mga kabibig. Sabi naman ni Alvin and Tourism, sa kanyang statement dito ay hanawagan siya, calling the attention of all Filipino supporters, former President Rodrigo Duterte, magkaisa po tayo at bigyan pansin ang mga napakahalagang kaganapan ngayong September 23, 2025 ay ang pinakamalaking importanteng araw kung kailan gaganapin ang confirmation of charges hearing. Ngayon, higit kailanman ay kailangan natin ang matatag na pagkakaisa, malakas na presensya at malinaw na pagpapakita ng suporta. Yun mga kabibig, magkita-kita po tayo sa iba pang nakatandang petsa, 22 to 24, naghanda sila ng sunod-sunod na mga events. Ang iba pang detalye ay sa lukuyang inaayos at agad na ibabalita later on. Hanggang sa dulo, huwag tayong bibitaw sa laban. Samahan natin si former President Rodrigo Duterte hanggang sa kanyang ligtas na pagbabalik sa inang bayan. Isang bansa, isang diwa, ICC Free Duterte Now. So yung pupunta,
Please take note about the event. It will start on September 15 hanggang 24, mga kabibig. So, yun lang muna kabibig ang ating libag-libag for. Do you think itong si alias Rene ay posibleng maging witness panlaban sa prosecution? Posible kaya si alias Rene ang susi para itong mga witness daw di umano ay hindi mapaniwalaan ang ICC? Ay sabi doon sa video, nakasama ang iilan ng mga witnesses ni alias Rene, mga ICC witnesses sa isang bahay, tirahan, kung saan tinira si alias Rene, di ba mga kabibig? Nasa affidavit niya, nabasa na ni VP Sara at sinabi na ni VP Sara sa lawyer, di ba? So sana magamit ito ng lawyer, tinanya kung posible ba na si alias Rene ay uupo, tapos may sasabihin siya tungkol dito at dapat solid din yung ebidensya ni alias Rene kasi kung puro salita lang ay parang hindi yan mapaniwalaan. Pero kung may mga video na ipapakita si alias Rene, we don't know, di ba? Alam mo naman sa alias Rene. But every now and then, so supot-supot lang yan, magbibigay ng mga impormasyon na hindi natin alam kung saan galing niya o whatsoever. Pero sabi ni VP Sara, nabasa niya ang affidavit ni alias Rene at meron siyang na-mention si alias Rene na nakasama niya ang mga ICC witness. Kaya nga sabi ni Atty. Harry Roque, posible kaya na magiging tanim ebidensya, tanim witness ang mangyayari para madiin na talaga si Digong? Nako kapiping, maghintay-hintay tayo sa mga updates later on kasi alam naman natin na malapit na kabibig ang unang confirmation of charges hearing ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, and we're praying na sana malinawan ang mga utak ng mga ICC judges. So yun ang kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone, see you next time.